rin natin yung aircon. Ito yung aircon natin. Nawala na yung Meralco, di ba? Ayan. Meralco. Kaya tinanggal ko na. Nandito na siya lahat. Oh. Ito yung load na pababa. Gusto mo bang magkaroon ng sarili mong solar setup pero hindi mo alam kung saan magsisimula? Huwag kang mag-alala dahil nandito na ang solusyon para sa'yo. Dito sa Shalom Electronic Service Center, tutulungan ka namin mula umpisa hanggang sa dulo. Mula sa pagpili ng tamang gamit hanggang sa professional installation, kami na ang bahala. Message mo lang kami at pag-usapan natin kung paano ka makakatipid sa kuryente. I-click ang link sa description para sa libreng consultation. Salamat! Ang ating load sa loob ng bahay. Ito yung ating voltahe. Tapos ito yung ating amperage na galing sa solar. Ayan, mayroon tayong 1,200 watts. Tapos ang karga natin sa ating battery ay 16 amperes. So ito yan. Sinsya na kayo, magulo pa ating mga wiring, di pa natin inayos yan. Ayan, ito yung ating battery. So ang battery pala natin ay James Watt na 51 volts. Ayan. So ito yan, ito yung mga wiring yan. Wala, magsagsahan nyo na yan, magulo. Itong YNH na to, may kasama na tong mga breaker, kaya mas ginusto ko to. Ayan, yung specification niya ito. Ayan, ano to, hindi ko makita eh. Picturean ko na lang. Ano to, 6.2. Ayan, nakikita nyo naman siguro dyan. 6.2 kilowatts yan. Ayan. Ayan, may kasama ng breaker kaya hindi magulo. Tapos ito, dinagdag lang natin to breaker na to 15 amperes. Galing yan sa may inverter natin ng out. 15 amperes lang nilagay natin para iwas tayo sakaling magka-problema yung ating load ng Meralco at saka inverter. Mabilis siyang mamamatay. 15 amperes lang yan. Eh, siyempre, pag may mahabang load dito sa loob ng bahay, ito lang yung pinakamababang amperes na nakita ko. So, ito lang yung nilagay ko. So, dyan, ito, meron tayong ATS. Napakagulo. Ayan. Saka ko natuturo sa inyo yung mga wiring yan. Yan, napakasimple lang naman yan. Kung magsusolar ka, eh, magagawang technician, ganyan. Siyempre, ito lang naman na experiment natin. Mukhang maganda naman. So, ito, ayan, load. Tingnan natin. Paanda rin natin. Ito yung load galing ng Meralco. Yan, nakikita nyo. Pabalik na natin. Kasi nakaabang yung load ng Meralco. Di na, titignan natin. Napapansin nyo dito kanina. Ito yung automatic. Nawala na yung Meralco, di ba? Ayan. Ayan yung, wala na yung Meralco. Ito naman, mayroon tong Meralco pagsasabay na yan. Pwedeng easy switch. Pero di ko na ginagamit. Gumagamit ako nung ATS na automatic. Para makapagpahinga naman tong ating inverter sa gabi pagka wala ng karga yung ating mga baterya. Para mayroong pahinga yung ating inverter, hindi siya tuloy-tuloy na umaandar. Eh, siyempre, pag mapagod yung ating mga inverter, alam nyo na mangyayari, masisira agad. So, balik na natin. Sige, wag na. Paanda rin natin yung aircon. Ito yung aircon natin. Subok natin. Wait lang. Yan. Ito saksakan ng aircon. Yan. Ayan. Alam mo naman aircon natin, di saksak lang yan. Buhay na. Ito ay 1 HP. Kaya naman. Papaanda rin ko lang, papakita ko lang sa inyo kung pwede natin pagsabayin. Ito. Matic induction. Ayan, gumagana. Induction. Rep, gumagana rin yan. Ayan, nakasaksak yan. Tapos dito, ayan, maandar na rin yung ating aircon. Ayan, malamig na. So dito naman, tingnan natin yung kilowatts. Ayan, 2.2 kilowatts.
So ang ating harvest ay 1-1 lang. So kukuha yan sa baterya. Doon sa ating baterya. Ayan. So doon kukuha yan ng 2.2. Kasi yung ating heater ay yung ating induction ay 1 kilowatts. Tapos yung ating aircon ay 1 point something din yun na kilowatts. Ayan, walang Meralco yan. Kita nyo, wala yung sa Meralco Ayan, patay breaker, i-on natin, magpupula yun. Wala, pero hindi yan gagamit ng Meralco. Ayan, kita nyo may pula. Napapansin nyo. Ayan. Ito yung standby sa Meralco yan. So yan yung load natin. So kaya ng aircon yan, kaya ng tingnan natin, balik tayo doon. Ito malamig na to. Tapos kahit pa 3 pagsasabayin niya dyan, O, tingnan mo, kumukulo na. O, di ba? Kaya yan. Aircon, kahit lagyan pa natin yan ng microwave. Ayan, microwave. Tingnan natin ang kilowatts doon. Tingnan mo, 3 kilowatts. O, diba? O, hindi siya hindi siya bumababa. Diba? 3 kilowatts ang ating harvest natin at 895. Diba? O, patayin natin yung Meralco para makita nyo. O. Why? Wala na mamatay na ilaw. Diba? Ito pala. Para malaman nyo kung Meralco. Pag ito maubos na, siyempre mamamatay ito, mawawala. Diba? Ganito yan mangyayari. Tignan natin kung magta-transfer. Oh, ba't ayaw? Ayaw mo mag-transfer. Ganoon. Ba't walang backup? Nangyari. Nangyari, boy. Ay, patay pala ito, boy. Yan pala. Yan. Ngayon, pag mag-u-off to, boy, automatic magta-transfer yan. Di ba? Ayun, nagta-transfer siya, di ba? Pansin nyo. Yun yung pagkakaiba niyan. Kaya pag naubos to, ito kasi galing sa inverter, magta-transfer yan siya. Pero ito nga, sabi ko nga sa inyo, itong inverter na to, mayroon yan siyang ganun din na features, pero hindi ko ginagamit kasi alam mo na, hindi naman to masyadong kamahalan tong ating inverter. Diba? Ang inverter natin ay lang naman yan, siyempre, mumurahin lang yan. Kung mga SRNE yan na mga 6 kilowatts, baka pwede. Siyempre, magaganda yung mga pangalan na yan. Ito naman na hindi naman masing ganda. Tayo ay budget meal lang naman na nagsisit up nito. Sa may mga gusto pala dyan na magsisit up nito. Ayan, papatayin na natin lahat yung ating mga load. Kasi pinakita ko lang naman sa inyo. Ayan, patayin na natin. Wala na. Tapos dito naman, ayan, patayin na rin natin itong ating oven. Tapos ito patay na kasi matay kanina. Unutin na rin natin. O yan, magkulo-kulo na, diba? Kaya libre naman kayo sa rice cooker, aircon, kaya nitong inverter nito. Ayan. Diba? Ayan, ang ating na lang, gumagana. Siyempre, yung 169 watts sa electric pan na lang yan, saka mga ilaw. So, ang ating harvest ay 1 kilowatts, 10.1 kilowatts. Yan, pupunta na yan doon sa baterya. Kakarga na naman yan doon sa baterya natin. Ganun lang siya. Ang panel lang pala natin nito ay nasa nasa 2.5 kasi 500, lang tayo, 600 watts, 4 lang yung ginamit natin dito. Dapat tayong pambili, dagdagan na lang natin. So, waiting na lang tayo sa ating susunod na Ayan. Pero sa kagandahan lang naman ito. Pero na siyang sarili mga breaker, kaya wala ka ng Ito, wag mo nang tindihin to. Hindi ko na ginagamit yan. Kasi ito lang naman talaga. Madali lang naman siya i-install kung gusto nyo. Na sa comment section, ilalagay ko lahat yung mga link na pwede sa TikTok, pwede sa Shopee. Bahala na kayo. Ito maganda. Mag-ano ako na ito. Mag-review.
Bubuksan ko to para i-review ko, papakita ko sa inyo kung anong laman. Ito, anong laman itong James Watt na to sa loob. I-review ko rin sa inyo yan. Tapos, yung mga solar panel, ano natin. Kung, ano. Diba? Ayan mga ka-solar, ang ating 650 watts. 600 watts pala. Ano, solar panel. Kita nyo, isang bahayan. Mahaba. Yan yung ating solar panel. Ang isa niyan, 4 lang to, 600 watts. 1, 2, 3. Ang harvest niyan, ganito, ayan, maaraw, ay siyempre 2 kilowatts yan. Siyempre, pag sobrang init, depende naman tayo sa init. Ayan, ano lang to. Ang harvest natin, nakikita nyo sa baba, 1 point bababa. Sige, yan ang ating solar panel. So dito naman, papaatak lang naman yan dito sa bubong. Siyempre, lagyan ng mga bracket. Ayan. Hindi na pupunta doon. Ayan. Kaya ko nang makita. Ayan yung mga railings niya. Ayan natin, para pag ililipat natin. Kulang-kulang pa nga yan eh. Dagdagan pa natin. So, ayan, ulip-lip. Kaya minsan, yung harvest natin, makulit-ulip. Siyempre, mababa, tataas, hindi pa namin tilay. Kaya, wag expected na malaki din naman. Depende, pero kung electric pan lang. Ang iyong, ginagamit din sa loob, at saka aircon sa gabi, yung ganitong setup, nasa 200,000. Ganitong setup, okay na siguro. Aircon sa gabi, sa araw, ay mga electric fan. Kasi hindi naman mainit. Siyempre, pag sobrang init, sa araw kayo mag-aircon. Diba? Kasi, alam mo na, pag mag-aircon kayo ng malakas ng araw, malakas din ang harvest, diba? Ganun lang naman yun. Papapakita ko sa inyo yung natin sa baba. Ganito ka-terek. Hindi masyadong materik. Nandito pa nga ako, di ako naninitan. Nakikita nyo? Uy, 2.5 kilowatts man. Siguro doon, may nagluto ng, alam ko ano niluto doon. Initan ng tubig. So, di ba, makit tayo. Ayan o. 1.1 kilowatts ang harvest natin. O, kanina 18 to, 18, di ba? Kaya tumataas siya. 20 na. Nasa ano pa tayo? Alas 11 pa lang ngayon. Alas 10 yata. Mga alas 10. Kanina 2% yan. Hindi ko kasi pinapalubat yan. Kasi natutulog yung BMS yan pag pinapalubat mo. Ayan. Oh, thank you. So, sa mga link gusto bumili na sa baba. Ayan. Kaya siguro kaya install to. Ayan. Yan na. Ayos naman, makakatipid ka. Pero hindi naman totally talagang 0-0 tayo. Siyempre, may panahon na mainit. May panahon na hindi naman mainit. Diba? Kaya ganun. Kaya huwag expected na 0-0. Gagastos ka nga. Ang naman kasi, ang solar naman kasi ay hindi yan, hindi yan siya, tawag na, investment yan siya, hindi yan talagang total. Pero meron din yung siyempre, yung baterya, kailangan mo. Pero ang solar, tagal niyan. Hindi yan nasira basta-basta solar panel. Pero ito, siguro, tatagal to, 2 years. Magkano lang naman to? Magkano din to? Nasa 20K, o 16 to 20K, to 25K. Depende sa brand. Kaya, pagka ganyan, siyempre, kailangan natin ng budget naman para dyan. Pagka masira, pero sa bagay, kami, technician, pwede kayo magpa-repair sa amin ng pala ng
ng mga inverter, ng mga nasisirang inverter. Pwede kayo mag-repair niyan. Kaya kung gusto niyo magpa-repair sa amin ng mga inverter na nasisira, pwede naman PM niyo na lang kami dito sa aming page sa Shalom Electronic Service Center. Tapos kami din pala ay gumagawa ng TV, aircon, tsaka rep. Ay ngayon nag-ship tayo ng solar. Siyempre sa bahay natin to. Testing natin sa ating bahay kung mag-okay ba. Siyempre alam mo na, kailangan natin testing muna natin sa sarili natin bago natin ibenta, di ba? Para sure tayo na ating binibenta ay okay, hindi tayo mangbubudol, di ba? Kaya maganda talaga. Siyempre ito ay isang investment, kailangan natin siyempre pag-ipunan. Kung wala naman, pwede naman kayo unti-unti bumili. Anuhin nyo, unti-untiin nyo habang makaipon kayo, kasi isa din yung profit din yan walang araw. Pag-ipunan nyo, maganda siya. Hindi naman siya masyadong siyempre pag mag-ipunan mo may tiyaga ka, tiyagaan mo lang, malay mo balang araw magkakaroon ka rin ng libreng kuryente. Siyempre lahat naman tayo gusto natin libre, di ba? Yan lang.